video, meron po akong ituturo sa inyo na side hustle wherein pwede po tayong kumita dito nang walang nilalabas na puhunan. Kaya stay with me until the end of this video para makasunod po kayo sa step-by-step process kung paano ba tayo kikita dito ng libre. So, para makapag-start tayo na kumita dito sa side hustle na to, first, kailangan natin ng cellphone or kung meron po kayong laptop or desktop, okay din po yan. Pero kung wala, okay lang din po yung cellphone. So, any gadget, pwede nyo pong gamitin dito. And then, yung next naman po na kailangan natin is itong Canva. So, yung Canva po, pwede nyo ma-access sa desktop or sa cellphone. So, kapag ka sa cellphone, pwede nyo rin po yan ma-access sa Google Chrome or pwede rin naman na i-download natin yan as application kasi available naman po yan sa Google Play and App Store. So, para sa kaalaman po ng lahat, ano ba yung Canva? Canva is a popular online graphic design tool that allow users to create a wide range of visual content such as social media posts, presentations, posters, logos, at marami pang iba without needing advanced design skills. Kahit wala kang kaalam-alam sa pagde-design ng graphics, magagamit po natin itong Canva. So, ituturo ko yan sa inyo kung paano gamitin yung Canva. So, syempre, after po natin ma-download yung Canva app, ang next naman na gagawin natin is mag-login or mag-register. So, kailangan makapag-login tayo ng account dito para nasa-save po lahat ng ginagawa nating templates. And for sure, maraming magsasabi sa inyo or magko-comment na yung Canva po is merong bayad bago mo magamit. Well, para po sa kaalaman ulit ng lahat, kahit hindi po tayo magbayad ng pro account dito sa Canva, pwede po natin tong magamit. So, meron din namang mga free templates dito na pwede natin gamitin sa Canva. So, ang goal kasi natin is kumita tayo ng libre, lalo na kung wala ka naman talagang pang start na puhunan. Kaya okay lang kahit hindi ka mag-upgrade ng pro account dito sa Canva. Para mapagkakitaan natin yung Canva, pwede po tayong magbenta ng mga templates dito. For example na lang, pwede po tayong gumawa ng worksheet. Ayan. So, pwede tayong mag-search dito, worksheet. Ayan, search lang natin. And lalabas na po lahat ng Canva templates dito ng mga worksheet. So, for example, itong worksheet na to, since nag-start na yung pasukan, perfect to sa mga preschool, sa mga kinder. So, kung meron kayong mga kakilala, pwede nyo silang bentahan ng mga ganitong klase ng worksheet. Ayan, actually, hindi mo na to kailangan baguhin. Pwede mo na tong ibenta as is. Pero syempre, pwede kayong mag-offer na customize. So, pwede nyo rin baguhin yung mga nakalagay dito. For example, babaguhin nyo yan. Kung hindi fruit, pwedeng vegetable. Ayan, edit nyo lang po yan. Lalagay natin dito. For example, vegetable. And then, ayusin lang po natin. Ayan. O, diba? Super easy lang. I-edit mo lang yung mga nakalagay dito. And yung design as is na yan. Pero, kung gusto nyo palitan yung color, gusto nyo maglagay pa ng ibang designs, okay lang po. Ayan, pwede kayong maglagay dito ng name. Mag-add tayo ng section, ng school. Ayan, depende po sa preference or kailangan ng client nyo. So, syempre, balik na natin yan sa fruit kasi hindi naman yan vegetable. For example, ang pinapagawang worksheet sa atin is yung merong sample answer. So, lagay lang tayo dito ng line. So, itatap nyo lang yung elements. Actually, lahat ng nakalagay dito sa worksheet, makikita nyo po yan lahat dito sa elements. Pero, since libre lang po yung account natin dito, so hindi tayo naka-pro account, yung gagamitin natin mga elements is yung walang label na pro. So, katulad nitong nandito sa graphics, ayan, lahat yan free kasi wala nakalagay na label or walang label na pro. Ayan, makikita nyo naman kapag ka meron niyang pro, ibig sabihin, mga pro account lang yung pwedeng gumamit ng graphics na yon. Ayan, for example, maglagay tayo dito ng line. So, hanap tayo dito. Ayan, eto na lang yung gamitin natin, itong may arrow. So, ituturo lang natin yung sagot. Maglalagay lang tayo ng sample answer. So, di ba ganun naman kasi yung mga ibang worksheet? Ayan. So, para alam ng bata kung papaano sagutan itong worksheet. And after that, so kapag ka na-customize mo na yan, actually, pwede mong baguhin lahat yan. Pwede mong baguhin yung mga prutas. And then, i-edit lahat ng words dito. And then, itong border, actually, pwede natin yung palitan kung gusto nyo ng purple, ayan, blue. So, depende po sa preference ninyo. Napakarami natin pwedeng magawa dito sa Canva. Kaya, magiging creative ka talaga dito kahit hindi ka creative. And kapag ka
natapos na natin yan, so export lang natin yan. Ayan, para makapag-export tayo dito, itap nyo lang yung nandito sa may right side. Yan. And then, syempre, itong print with Canva, hindi natin yan option dahil merong bayad yan. So, download lang po natin yan. Dito sa download, pipili tayo ng file type. Actually, napakarami natin pwedeng pagpilian dito. Kung gusto ninyong JPEG, PNG, PDF, ayan. So, pinaka-suggested dito is PDF standard. And then, yung pages na i-download natin or i-export. So, kapag ka na-export mo na yan, pwede mo yan ibenta digital. So, pwede kayo magbenta sa Facebook. Kapag ka meron ng bibili sa'yo, pwede mo yan isend through email or Google Drive. Pero kung meron kang printer sa bahay, pwede mong i-print yan. So, syempre, dadagdagan ninyo yung price kapag ka printed na yung ibebenta ninyo. Ayan, sobrang dami ditong mga templates ng mga worksheets. Pwede rin tayo magbenta nitong mga tracing numbers, tracing letters. So, kung meron kayong mga nakikita sa Facebook na nagbebenta ng tracing letters, actually, customize yon. Pwede kayo mag-customize ng name ng bata na pwede nilang i-trace. So, dito lang po nila ginagawa yon sa Canva. Ayan. Mas maganda kung mag-offer kayo sa client or sa customer ng customize talaga. And ang ginagawa lang nila is piniprint lang po and then binabind. So, parang book or notebook yung ginagawa nila. Ayan. Sobrang dami niyan. So, ewan ko na lang kung di ka pa magsawa sa mga templates dito sa Canva. So, kapag ka merong label na pro, ibig sabihin, hindi po natin yan pwedeng gamitin or dapat naka-pro account ka dito sa Canva. Pero actually, kahit hindi ka mag-pro account, ang dami pa rin libre dito sa Canva. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na tracing name. Ayan, pwede nyo yan i-customize. For example, edit natin yan. Lagay natin Miss Jen. O, diba? Hindi ka na mahihirapan dito na gawin yung tracing letters. I-edit mo na lang yung mga template dito sa Canva and then saka lang natin i-export. Ang maganda dito, makakapagbenta ka kahit saan. So, kahit taga Mindanao pa yan, Visayas, makakapagbenta ka kasi isasend mo lang naman yan through email or Google Drive. So, ang effort mo na lang talaga dito is mag-edit po ng template. So, bukod sa mga worksheet, ano pa yung pwede nating ibenta dito? Pwede rin tayo magbenta dito ng planner template. Search tayo ng planner. Ayan, pwedeng weekly planner, monthly planner. So, napakarami niyan. Ang gaganda talaga ng mga templates dito. For example, itong weekly planner. So, i-delete nyo lang yung mga nakasulat dito. And then after that, pwede nyo na yan i-download at ibenta. So, isa pa sa pwede nating ibenta dito is yung invitation. Marami naghahanap ng invitation online. Ayan, pwede rin po kayo mag-offer niyan. I-edit nyo na lang po at ipapakita nyo sa client kung approve sa kanila yung design. So, ang tanong, saan kayo magbebenta ng mga designs dito sa Canva? So, bakit hindi natin gamitin yung Facebook and TikTok para makapagbenta tayo ng mga Canva templates? Or kung meron naman kayong printer at gusto nyo printed na yung ibebenta nyo, okay din naman yan. Kasi pwede naman natin yan ipa-ship. I suggest mag-create kayo ng TikTok shop kasi madali pong magbenta doon. Or kung marunong din kayo magbenta sa Shopee, pwede rin kayo mag-create ng account sa Shopee. So, explore nyo lang po etong Canva para makaisip din kayo ng iba't ibang ideas kung ano-ano pa yung pwede ninyong pagkakitaan gamit yung Canva. At kapag ka nakaipon ka na, pwede ka na mag-upgrade ng Pro account. Kasi kapag ka Pro account yung gamit natin, syempre, unlimited templates, unlimited graphics yung pwede po natin gamitin dito. So, kung gusto nyo ng step-by-step tutorial kung paano gamitin yung Canva, pwede kayo mag-search sa YouTube dahil marami pong nagtuturo niyan step-by-step process. So ako, binibigyan ko lang kayo ng idea kung paano natin pagkakakitaan yung Canva. At magandang opportunity to, lalo na kung student ka pa lang or nasa bahay ka lang palagi. Sa mga mommies na katulad ko, pwedeng-pwede nyo pong pagkakitaan itong Canva. So this is the end of our video. Thank you for watching and see you in our next video.